Guys, nandito po sa harap natin ang bagong Honda CB650R 2024 model. Isa itong Neo Sports Cafe motorcycle na may modern features. Kaya kung naghahanap kayo ng retro design motorcycle na may modern functionality, panoorin mo tong video na to. Sa unang tingin pa lang natin dito sa Honda CB650R ay kapansin-pansin na yung napaka-macho na body design. At makikita po natin agad dito yung apat na tubo na yan dito po sa kanyang exhaust na nakadagdag angas dito sa motor. Yung makina po nito ay inline 4, meron pa itong liquid-cooled 4-stroke 16-valve dual overhead cam at meron pa itong total na 649cc. Meron pa itong compression ratio na 11.6:1 at kaya po magbato ng makina nito ng 69.7 kilowatts at 12,000 RPM at maximum torque niya 63.3 Nm at 9,500 RPM. Sa mga figures pa lang na binanggit ko ay sigurado mag-e-enjoy tayo sa motor na to. Yung fuel tank capacity po nito ay 15.4 liters at kumukonsumo po ang makina nito ng 20.9 km per liter na dumidepende pa rin sa paggamit nyo, sa bigat nyo at sa dinadaanan nyo. Meron po itong 6-speed manual transmission. Ang special po sa motor na to ay meron po siyang electronic clutch or e-clutch na kung saan ay pwede nyo nang hindi pigain ang clutch kapag magpapalit po kayo ng gears. Ito po ang pinakabagong technology ng Honda dito sa mga kanilang motorsiklo. Maganda to yung mga ganitong features, yung mga gusto mag-manual pero hindi pa nila masyado gamay yung clutch ay saktong-sakto sa kanila to. Parang nagsisilbing quick shifter din siya. Pero ang maganda kasi dito sa e-clutch, kahit primera ay pwede nang hindi nyo pigain yung clutch niya. At mamaya tetestingin natin to mga pare ko para mas maintindihan nyo itong Honda e-clutch. Yung seat height po nitong motor na to merong 810mm na medyo may kataasan talaga ng konti pero para sa mga 5'6" ay kaya-kaya nyo po i-drive to. Medyo tingkad lang po kayo pero madali pa rin naman siya i-maniobra. Meron po itong ground clearance na 148mm at may bigat po itong motor na to na 203 kg. Sa turning radius naman tayo mga pare ko ay meron po itong 2.8 meters. At yung nagamit ko po itong motor na to, medyo maliit talaga siya mga pare ko. Medyo close siya dun sa mga sport bike pero hindi naman ganun ka-big deal mga pare ko kahit hindi ganun kalaking turning radius nito. Kasi magagamit nyo naman ito ng normal lang. Sa mga suspension mga pare ko, sa unahan meron po tayong 41mm SFFBP upside down fork at yung brand po nito ay Showa. Sobrang bumagay talaga yung kanyang gold na USD dito sa pinaka body design ng motor kasi kung mapapansin natin yung kanyang mags tsaka yung kanyang makina ay medyo may pagka gold finish din. Sa likod naman po meron tayong monoshock with 10 stage preload adjuster. Meron pong size yung unahang gulong nito na 120/70. Size 17 po yung diameter ng mags niya at tubeless po ito. Sa likod naman po meron tayong 180/55 size 17 at tubeless din po yung mga gulong nito. Sa mga preno sa unahan meron po tayong dual disc 310mm with Nissin radial mount 4-piston calipers at makikita po natin dito sa gilid yung kanyang reflectorize para dagdag visibility sa atin sa daan lalo na kapag lalabas po tayo ng kanto. Kapag nailawan po yan ng mga sasakyan ay makikita nila agad tayo. Sa likod naman po meron tayong single disc 240mm with single piston caliper. Ang maganda dito sa kanyang mga preno meron po tayong dual channel ABS. Yung harap nito mga pare ko mag-e-enjoy kayo sa preno nito, napakalakas po nito. Dual disc at 4-piston calipers. Pero huwag kayo mag-alala na mag-skid kayo dahil meron nga itong anti-lock braking system na piniprevent ng ECU yung unahan at likod na gulong nyo. Nangyayari kasi yun sa mga biglaang preno, madulas yung daan, maputik or mabuhangin. Dito po sa kanya instrument panel, gumagamit po ito ng TFT screen. Unlike po sa previous model na digital lang. Dito kasi sa TFT mga pare ko para tayong mayroong smartphone dito sa may handlebar natin. Napakaganda tingnan. Tapos nung ginamit ko kahit trick yung araw, yung mga character po is kitang-kita. Unlike po dun sa mga digital, minsan kapag sobrang trick po yung araw, hindi natin masyado makita yung mga info. Pero dito, talagang kitang-kita po natin. Ang maganda pa dito, mas maraming mga information yung pwedeng ilagay dito compare dun sa mga digital. Syempre, yung mga speedometer, gear indicator, fuel tank, tsaka yung mga orasan is andito na. Tsaka syempre yung RPM or tachometer. Ang special dito sa TFT mga pare ko, pwede nyo po i-connect yung smartphone nyo dito sa mismong motor. At kapag na-connect nyo na po yan, pwede nyo po gamitin itong mismong kanyang TFT display na panel para magamit nyo sa inyong navigation. Hindi yung mismong mapa yung makikita natin dito pero makikita natin dito kung saan tayo liliko dahil dito sa may mga arrow na to. At yan po yung titingnan natin kapag liliko tayo sa mga kanto. So napakalaking tulong na rin mga pare ko. Nang sa ganun hindi nyo na kailangan ng phone holder kapag may mga rides kayo kasi andito na lahat Dito naman po sa mga handle switches nya, dito po sa left makikita po natin meron tayo signal light, busina, traction
traction control, at meron tayong parang joystick dito para mabago-bago natin yung mga information na nakikita natin dito sa kanyang TFT display. Tapos syempre meron tayong passing light tsaka high and low. Dito naman po sa kanan makikita po natin meron po tayong hazard, kill switch, tsaka andyan na rin po yung ating starter. Sa mga ilaw naman na ginamit dito sa CB650R, LED po lahat yan. Alam naman po natin yung LED napakatingkad, kitang-kita kahit tirik po yung araw. Kaya kapag nag-signal light tayo, talagang may inform natin na liliko tayo pa kaliwa or pa kanan. May mga signal light kasi lalo na yung mga bulb type, kapag medyo matirik yung araw, hindi masyado halata na nagsisignal yung motorista na yon. Pero dito, LED to, matingkad talaga. Ang maganda pa dito, matagal po ito mapunde. Unlike po sa mga bulb type, na buwan lang yung tinatagal. Pero dito taon mga pare ko eh. Sa headlight po niya, LED din po ito. Medyo naiba rin po yung design nito. Yung previous model kasi bilog lang siya eh. Pero dito, may pagkakahawig na sila ng CB1000. Pero dito kasi depende na lang po sa titingin kung mas magagandahan ba sila dito or dun sa previous model. Pero para sa akin maangas din to eh. Kasi yung design niya, dun nakinuha dun sa big brother niya na napaka-premium talaga. Dito naman po sa taillight, naka-LED din po yan. At para sa akin, mas maporma yung taillight nito or yung rear view compared dun sa previous model na CB650R. Mas sporty tingnan nito eh. Unlike yung dati, medyo parang magalang pa, mabait, pero dito, napakaangas, medyo matapang yung pagkakadesign nila dito. Isa rin sa nagpaangas dito sa motor na to, yung kanyang underbelly exhaust. Para sa akin, ang lakas ng appeal ng mga ganitong mount. Kasi kapag ganun, mas nakikita natin yung caliper tsaka yung ating swing arm. Yung swing arm naman nito napakaganda din. Kaya bumaga yung underbelly exhaust, mas kitang-kita natin itong part na to. Dito naman po sa kanyang handlebar, grabe, napakaganda ng view dito. Sabi ko nga kanina, naka-TFT display to at isa to sa nagpaangas dito sa may ating handlebar. Sa riding position nito mga pare ko, medyo aggressive lang siya ng konti. Pero hindi naman siya yung sobra na parang sport bike. Pero kung ikukumpara ko to sa mga nagamit ko na naked, medyo aggressive talaga to. Tapos dito mga pare ko, mapapansin natin to, butas-butas yan. Pangdagdag din ng aerodynamics yan eh, para pag nag high speed tayo, dyan papasok yung hangin. Dire-diretso dyan. Ang maganda pa dito mga pare ko, adjustable po yung lever niya. Maganda kasi dito kapag medyo maikli yung kamay natin, pwede natin i-adjust yan para hindi tayo masyado mahirapan mamreno. Guys, ito test drive tayo nitong CB650R, yung may e-clutch. So testingin natin yung technology na e-clutch dito sa CB650R. Tatry natin. Hindi ko lang sure na kung napapalitan to, pero angas. Ayan, so ito, try natin. 5'6" po ang height ko, medyo tiptoe. Okay po. Try muna natin yung may clutch. Ayan, may clutch. So, explain ko lang tong e-clutch mga pare kayo, no? Kapag nag-primera kayo, pag binitawan nyo yung clutch nya, syempre mamamatay. Ayun na, namatay yung motor. Pero, kapag naman, di ba, pinaandar nyo. Tapos, tinapakan nyo tong ginawa nyo primera, kahit hindi kayo pumiga dyan, hindi namamatay yung yung motor. So, kapag pumiga kayo, parang automatic na detect ng computer, nag-manual clutch kayo. Pero, once hindi nyo ito pinigat, tinapakan nyo tong primera, ayun na, nade-detect nya na ginamit yung e-clutch. Ayun o, naka-primera ako, first gear, pero wala ang clutch. Ayun o, pumipiga ako. So ganun siya, napakaganda. Sa traffic, okay na okay ito, kasi hindi na kayo magbababad ng clutch. Ayun o, dahil ipiprimera ko, pipiga ako ng clutch, tapos first gear ulit. Yan, ibig sabihin, pumiga ako ng clutch, detect ni computer na naka-manual mode ako. Kaya tingnan nyo, pag bibitawan ko, yun, namamatay siya. So, ganun siya. Let's go! CB650R. Grabe, napaka-smooth. Medyo may pagka-aggressive lang siya, no? Ayun, grabe, napaka-smooth pala ng e-clutch. Nag-change ako ng gear, hindi nakakapipiga ng ng clutch. Tapos nag-change ako ng gear, hindi ko na rin binabalik yung silinyador. Grabe, ganun pala ang pakiramdam. Shit, napaka-smooth nito. Kaso medyo may pagka-aggressive lang talaga. Pero sarap gamitin ng e-clutch mga pare ko eh. Para din siyang quick shifter. Yun nga lang ang lamang nito, no, kapag nakahinto kayo sa stoplight, yung quick shifter kasi sa unang under nyo, kailangan nyo pa rin pigain yung clutch. Pero dito, kahit primera nyo pa lang, pwede na kayo hindi pumiga.
Nice. Sobrang solid. Ang ganda rin ng lower body position nito, ano. Medyo ano lang talaga yung upper body ko. Sa mga kulay naman po na available dito sa CB650R 2024 model, meron po tayong matte laurel green metallic, candy chromosphere red, at matte gunpowder black metallic. So dito po sa motor na to, meron po tayong tatlong kulay na mapagpipilian. At ang presyo po ng CB650R ay 524,000 pesos. Medyo gagalaw pa ng konti yan, depende sa dealer, depende po sa location nyo. Para sa akin, yung mga nadagdag na features dito ay napaka-useful sa ating mga motorcycle rider. Tulad na lang ng kanyang 5-inch TFT display. Tapos samahan mo pa nga ng napakabagong technology ng Honda na e-clutch. Talagang sulit yung pambibili natin sa motor na to. So yun lang mga pare ko, no? Salamat po sa panonood. Kita-kits po tayo sa next vlog natin. Have a nice day po. Thank you for watching.